kapit ang maganda ng buhay ko. Dito sa ibabaw ng mundo, nagulong ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Amen. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay sa aking mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinuman haharap, ito'y sadyang ibigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang fanatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, may patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinuman haharap, ito'y sadyang ibigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di pangarap lang. Amen. Purihin po ang Panginoon. Lahat po ng pangako ng Diyos sa atin ay hindi po pangarap lang. Dahil ito po ay tunay na tutupad sa ating mga buhay ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Diyos. At isa po muling kagalakan para po sa akin na mapaglingkuran ang ating Panginoon. Ang title po ng outing yun ay Patuloy na Maglilingkod. Mayroon po akong tanong. Dito po ba sa atin, sa ating kalagitnaan, mayroon na po bang pinanghihinaan ng loob sa pagsunod sa ating Diyos? O mayroon po dito na papalakas ng papalakas at patatag ng patatag sa pagsunod sa ating tapat na Diyos? Okay, shout amen! Amen! Sa biyaya ng Diyos, sabihin po natin, sa biyaya ng Diyos, ako ay papalakas ng papalakas. Ulitin niya po natin, sa biyaya ng Diyos, ako ay papalakas na papalakas. Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Purihin po ang Panginoon. Ano po mga kapatid? Napakasarap po talaga na dalhin, ano po, ang kalakasan na nagmumula po sa atin po Panginoon. Praise God. Tuloy nga po na may mga pagkakataon na nanghihina ang ating mga katawang lupa. Tama po ba mga kapatid? Ngunit hindi naman hulugan na yun ay kailangan mawala na tayo ng gana o ng lakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lagi natin tatandaan, sa Kanya nang gagaling ang ating lakas. Ang pamagat po ng ating pong mensahe sa gabi ito, hindi nagbabagong lakas sa
pagsunod sa Diyos. Hindi nagbabagong lakas o kalakasan sa pagsunod sa Diyos. At ang teksto po na ating pong pagbubulay-bulayan sa gabi ito ay palagay ko po ay paborito po ng lahat. Ano po? Mula po sa Filipos 4:13, tayo po tumayo. Ating pong sama-sama bigkasin ang salita ng Panginoon mula sa Filipos 4:13. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. I can do all things through Christ who strengthens me. To God be all the glory upon reading His Word. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos Ama na mapangyarihan sa lahat, sa iyo po namin inialay ang araw na ito, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa pagkinig ng iyong mensahe, O God, at magrema po ito sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga pandinig, gayon po ang mga sisidlan na mga tatanggap ng inyong salita, Panginoon. Ako po, Panginoon, ay tunay na itago niyo sa inyong biyaya, Panginoon, upang ang lahat ng aking pong sasabihin ay magbibigay ng kaluwalhatian sa dakilang ngalan mo. Sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Sabi po doon sa Filipos 4:13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Amen po ba? So, ang tanong, paano mapapanatiling hindi nagbabago ang lakas kahit pa lumipas ang mahabang panahon? Tanong, ay, ilang taon na po ba kayong Kristiyano? 15 years. Sa 15 years na yun, banay, nagbago ba ang lakas mo sa paglilingkod at pagsunod kay Lord? Nagbago. Palakas na palakas. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan naman po. Yung pagbabago na nagaganap, sabi nga is, yung papaunlad. Amen po mga kapatid. Hindi po yung pabagsak na pagbabago. Puri na Lord. Sabi nga, nanghihina ang ating katawan upang ngunit hindi ang ating espiritual na buhay. So, paano mapapanatiling hindi nagbabago ang lakas kahit palumipas ang mahabang panahon? Mayroon tayong 3 sikreto para mapanatili ang lakas kahit pa sa mahabang panahon. So, ang ating pong mensahe ay magbibigay sa atin ng inspirasyon upang sa ating pagsunod sa Diyos ay manatiling hindi nagbabago ang ating lakas sa pagsunod sa Kanya. Ang ating halimbawa na kailangang pamarisan ay ang mandirigma at lingkod ng Diyos na si Caleb. Bagamat sa kanyang edad na 85 na gulang ay hindi nagbabago ang kanyang lakas at handa pa rin siya na makibaka upang magmuli. Isa siyang veterano na wala sa bokabularyo ang salitang hihinto na o titigil na para magpahinga. Sarap, ang galing po nun. 85 ka, ilang taon na po kayo? 79. Naku, ilang taon ta? 72. Tingnan niyo po. Si Caleb, 85, pero handang-handa pa rin, palaban pa rin sa pagsunod sa Panginoon. Amen? At mahabang panahon pa rin na kayo po ay lalaban at susunod sa Panginoon. Sabi nga po nito, ang kwento ni Caleb ay may kaugnayan sa ating buhay espiritual. Kalimitan may ilan po sa ating mga sumusunod sa Diyos ay mayroong mga magandang pasimula ng kanilang paglilingkod at pakikibaka sa buhay Kristiyano. Pero kalaunan, ang magandang pasimula ay nagtatapos sa wala. May kilala ba kayong gano'n? Naaalala ba kayo na tawag nito, mainit na mainit. Pero ngayon wala na. Kakalungkot, di po ba? Kaya nga, di ba, sabi sa salita ng
masumpungan tayo na hindi tayo malahiningan. Di po ba? Kahit nga